Sir, nandito po kayo sa Pilipinas. Anong gagawin niyo? Kasi sir, ang dami na po talagang problema. Kahirapan, corruption, political dynasties, tsaka red tagging. Sobrang stress natin sa pag-aaral, pati sa mga nangyayari sa bansa. Kaya kausapin natin pati teacher. Mga kabataan, for Diyos. Sa totoo lang, ay hindi mahirap sagutin ang inyong katanungan. Ang mga Pilipino ay pawang mga baliw at magaling lamang mamuna ng mata ng iba. Ngunit, hindi nila nakikita ang malaking troso na humaharang sa kanilang mga mata. Maiba tayo. Bago ang lahat, may load ka ba? Panoorin nyo ito. Araw-araw, mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Isang photo edited, nagiging ebidensya. Isang chismis, nagiging balita. Hindi na nagsusuri ang tao. Naniniwala agad, nagsishare na lang. Umalis ako, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Sa abroad, ang daming panganib. Pang-aabuso, diskriminasyon, pagtrato na parang wala kang halaga. Araw-araw pagpili. Pagkain o pamasahe. Kuryente o kamot. Trabaho ako ng trabaho pero parang hindi ako umaangat. Hindi ako tamad. Hirap lang talaga akong mawala sa sistemang hindi para sa amin ginawa. Ang kahirapan, hindi kasalanan ng mahirap. Kasalanan ito ng bansang pumapayag na maraming maiwan. Unti-unti nang nasisira ang kalikasan, gubat na uubos na, dagat na lulunod na sa basura, hangin na laso na sa bawat paghina. Hindi na future problem ang climate change. Pero bakit optional pa rin ang pangangalaga sa kalikasan? Human rights are not rewards, they are guarantees. Pero dito, magsalita ka ng tama. Tatawagin kang kalaban. Magtanong ka, Tatawagin kang pasaway. manindigan ka. Tatawagin kang banta. Dekada na, iisang apelyido ang bukoto. Ama, anak, asawa, paikot-ikot lang. Isang salita lang, komunista. Bigla ka nagiging kaaway. Estudyante, guro, mamamahayag, walang pinipili. Magsalita, magtanong, tumingin ng hustisya, pwede kang mapahamak. Red tagging, hindi label. Banta ito, pananahimik at pagkikil. At kapag katahimikan ng armas, talo ang demokrasya. Tingnan mo, maging responsable sa pagkakas. Huwag mong suportahan ang black propaganda. Huwag maniwala sa Tignan mo ito. Iyan ang kuko ng mga taong bumoto sa mga buaya, hinayaan ng gahasain ng kalikasan at maraming tao ang namatay at nabuong buhay. Tignan mo ako kumuha. Yan ang kuko ng kasa sa karipot na ayuda. Bumoto na lang ako na 20 pesos na bigas, pero mas mahal pa ang kain sa karinderya. Tignan mo ako. Iyan ang kuko na nagbigay kapangyarihan sa mga hari-hari. Mga tumanggap na asin na papel, pagkain ng mga pulang kuko ng nasa ilalim. Tingnan mo ako. Iyan ang dahilan ng pagiging alipin natin. Isipin mo ang bawat Pilipino kumaalis sa sariling bansa para lang mabuhay. Iboto ang magpapauwi at pagbibigyan ng trabaho sa mga mahal natin sa buhay dito sa Pinas. Tingnan mo ang kuko mo. Yan ang kuko na bumoto sa lumapastangan sa karapatang bansa. Siyang kanina ng bulag na magsuporta at kita ng kapatid. Tingnan mo ang mga kuko mo. Kaya ang nagsasabing rebelde ang boses sa may rekta. Hindi nila alam ang pagboses ang nagpapakain at nagpapatulong sa kanila na mahimbing sa kanilang